Shalom, shalom everyone! It's 8 o'clock in the morning, Wednesday morning, at yan ang bumungad sa amin ngayon dito sa Migdalemic. Alarma na naman na may parating na naman na bomba o missiles na malapit sa work namin or dito sa workplace din namin. So ayan, maaga kami nagising. Pero si Lola, nasa room pa niya natutulog. Ako lang ang nagising 8 o'clock. Actually, medyo maaga pa ito sa amin. So, 9 o'clock talaga kami nagigising. Anyway, yan, tahimik na ang kapaligiran. Parang walang tao. Ayan, ghost town ulit. And medyo malamig na guys dito. Kahit tirik na yung araw, malamig na yung simoy ng hangin. Talagang winter na tayo. And nagising na si Lola. Yan, binigyan ko ng kutsinta and nagkape na kami dalawa. So kahit na ganitong nangyari this morning, tuloy pa rin ang buhay, work para sa kinabukasan ng pamilya sa Pilipinas. Tiyanan! At medyo okay naman kami dito. At nakasanayan na naman namin ng ganyan, nag-alarm pa minsan-minsan. For how many days na hindi nag-alarma dito, ngayon lang ulit. So I hope matapos na po ito ang hidwaan, ang galit, ang ewan, puro peace na lang sana at love ang mangyayari sa atin. Tulad nitong aking flower, di ba, napakaganda at napakatahimik niyang tumubo. Ang ganda-ganda niya, red na red, love na love ko ang mga flower guys. So pumunta lang muna ako dito sa garden, pampalipas oras, di ba, habang uminom si Lola ng kape niya at kumakain ng kutsinta. So ayan guys, maliwalas na at wala na pong bomba. So ayan, pinalitan ko na ng damit si Lola niya ng morning niya, pink. Pero actually mamaya magja-jacket yan kasi malamig na guys. Hindi niya na kaya yung lamig. Alam niya naman, she's 94 years old. And thank you Lord, 94 years old, still walking. And medyo nagkakaroon na siya lang ng dementia. Pero okay naman po siya. At salamat sa Diyos. And ayan, habang kami po nagre-relax na, nanonood ng magandang movie tungkol sa aso guys. So ewan ko ba, ang ganda ng movie na ito. Hindi ko alam kung anong title nito na movie, pero bandang kalahati na namin nakita ni Lola at nagustuhan ni Lola. And mga bandang 10 o'clock, it's 9:30, ayan, bumili muna ako ng gamot ni Lola dito sa pharmacy malapit sa bahay namin. At yan, wala namang masyadong tao, mabilisan din lang naman kasi may mga schedule, may mga kakunin ka naman na number or schedule or tour para hindi ka na maghintay ng ilang oras or minuto. Tinignan ko lang naman yung mga results ni Lola and umalis na ako. Ayan na po, nabili ko na ang gamot ni Lola. Usually, 2 lang naman gamot ni Lola binibili ko. Actually, 3. Yung Levulac, yung kanyang Imuvan, at saka yung kanyang pang duplex. Ayan. So, ayan, nagluto muna ako. Minarinate ko na tong chicken last night at nagprito muna ako. Ayan, ayan ang lunch namin and gumawa ako ng homemade French fries. O, diba? O, request ni Lola na mag-chips na lang daw kami tsaka chicken. So, your wish is my command. Ganon. So, yan, ganyan. Nagli-request lang si Lola kasi sawa na rin siya sa meatballs at tsaka sa yung mga isda. So sabi niya magprito na lang daw ako manok at saka yung french fries. So ayan, nagprito lang ako ng konti para nakahanda na yung lunch namin kasi mag-grocery ako for today. So mag-grocery tayo, iwanan ko sandali si Lola. So pag dumating na ako dito para ilang minuto lang, magla-lunch na kami. Iinit ko lang ulit ito sa oven para maging crunchy. O, diba? Anuhan lang naman, multitasking, paano mo gawin ang trabaho mo sa buong araw, diba? So, andito na ako sa super, inuna ko muna ang aking bote, o, diba? Inday garuta, inday bote. Pero, ang dami namin, at hindi ko na nahintay. Gusto ko nang umuwi dahil medyo matagal pa yun at nasira. So, umuwi na lang ako. Inuwi ko na lang ulit ang aming bote at nakapag-grocery na rin ako dyan, no? So, naghihintay na lang ako ng bus pauwi sa akin. Shalom, shalom everyone! It's a beautiful morning! At eto na nga na naman ang inyong caregiver dito sa Israel.
Siyempre, as usual, inom ng kape sa umaga kasama ang aking alaga. Kahit na antok pa yan, kailangan niyang gumising. And after that, nag-decide ako mag-gisa-gisa ng kalabasa with sitaw at okra. And yan, inuna ko muna ang mga mahiwagang kamatis, garlic, bawang, sibuyas, onion, di ba? Samot-sari na. At ang luya, hindi pwedeng mawala ang luya. Yan ang nagpapasarap pag naggisa ka ng gulay na special kalabasa at sitaw. Gusto ko sanang magkaroon ng yung parang anong tawag doon? Ginataan. Kaya nung wala akong panggata. So, ang ginawa ko na lang dyan, gisa-gisa lang at nilagyan ko lang ng patis para mas masarap at mas malasa na parang Pinoy food. Ayan, sinunod ko na yung aking kalabasa, gisa-gisa. After how many minutes, sinunod ko na rin yung frozen lang naman na sitaw at okra, yung aking nabili kasi wala naman akong fresh. Ayan guys, lagyan natin ng 1 cup of water lang para medyo masarap yung sabaw ng konti. Ayoko nang masabaw ngayon at lutong Pinoy naman ang ipapatikim ko kay Lola. Pero gusto niya ito guys na gulay, yung may kalabasa at very nutritious. Nilagyan ko na rin ng chicken powder, kunting asin at yan ang mahiwagang patis na nanggaling sa ayuda kay Miss Noemi. And wala akong mga leafy vegetables na nakahanda. So, nakita ko naman ang aking kamote na mga tanim at meron namang nagbubloom na paunti-unti. So, naglagay na lang ulit ako. Nagpick na lang ako from my garden. Garden daw. Charot! Pero yan, medyo natutuyo na kasi lumalamig na guys. At hindi naman siya mamamatay. Kaya lang hindi siya magbubloom talaga na tulad ng parang summer. Pero, at least may nakukuha pa rin ako paunti-unti para makapaggulay naman tayo, Ayan, may konti ako nakuha. Mayami-yami na yan sa aking lutong gulay ngayon. Siyempre, hinugasan ko mabuti yan and nilagay ko na sa aking gulay na nakahanda. And after a few minutes, luto na guys ang aking ginisang kalabasa with sitaw at okra. Yummy, 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 yummy. It's a freshly cooked from Noreen EY. Diba? Pero gusto ni Lola yan guys, mga gulay natin, at mas nutritious. At ako ay nag-prito ng fish fillet na tilapia. So, yan, hindi ko masyadong tinorta at tostado pala para makain naman ni Lola. At kamuntik na ako matalsikan ng mahiwagang mantikang kumukulo. Charot! Ay! Ayan na. Yatay. At nako, Diyos ko, mag-ingat sa kumukulong mantika. And after that, pagkaluto, syempre, kainan na. Verdict. Iba-verdict ni Lola ang aking gulay. Pero wala siyang magagawa. Kainin niya yan. At mas masarap yan kaysa puro manok. So, yan. At very nutritious naman yan kasi mas marami ko siyang pinakain ng kalabasa. Usually ganyan, kung wala akong salad, gulay naman lagi ang pinapakain ko kasi syempre matanda na siya at matanda ni rin ako. Ganon. Galit yarn. And syempre, kailangan din natin kumain ng caregiver, diba? Kung sino nagluto, syempre, lalamon din. Ganon, di mawawala ang lamon. Mukbang pamor. So, shalom everyone! For today's video, ayan, umaten ako nung isang gabi. Last week pa ito, yun yung sinasabi na Simchat Torah. Ito yung pinakahuli ng kanilang holiday this year. So, yan ay sumasayaw sila at anong tawag doon, kumakanta, nagpipray, at ang kanilang iniikot ang tinatawag nila na Torah. So, yung Torah is parang yung sa Hebrew Bible nila, guys. At dyan nakasulat yung mga rules or yung yung 10 Commandments na pina-follow nila. Actually, sabi nung isang kaibigan ko na isang religious, sabi ko kasi sa kanya, sa amin may 10 Commandments din na binigay ni God nung umakyat si Moses sa taas ng Mount Sinai at binigay niya yung 10 Commandments. So, sabi niya, the same thing na ganun yung kanilang pina-follow na 10 Commandments katulad ng
Christian. So, sa kanila daw, hindi lang 10 Commandments yung fina-follow nila. Parang napakaraming nakasulat sa kanilang Bible na commandments. So, may the same na sa Bible natin, sa New Testament at sa kanilang Old Testament. So actually, ang kanilang Torah is yun yung Old Testament. So yan yung Torah, guys. So yan ang iniikot nila ng 7 times. Yan, ganyan ang ginagawa nila. Ganyan sila kasaya na sinicelebrate ang kanilang Torah. So very, very holy talaga ang feast na ito, because yan po yung parang nagfi-feast sila or nagpi-pray sila para magkaroon ng magandang crops at rain sa kanilang lugar. So usually ang Hudyo lang po ang gumagawa ng ganito sa buong mundo. And we really respect sa kanilang ginagawa, guys. Yan, mga bata. So despite na ganito ang nangyayari sa Israel, ginagawa pa rin nilang maging masaya at celebrate ang pinaka-importante sa kanilang buhay. So sa awa ng Diyos, sa pag-celebrate ng ganito is medyo tahimik po ang Israel. Walang masyadong mga missiles na binibigay or tinatapon dito sa Israel. Thank you, Lord. Ayan, yun ang last na meaning. So, after that, the following day, ayan, nanood na lang ako ng aming Miss Grand International. O, diba? Si CJ, ang nanalo ng second runner-up. So, ganyan ang tsura ko. Ako ang very excited. Tapos si Lola, tingin ng tingin sa akin. So, pinaggagawa ko. Ayan, tingnan nyo na lang aking reaction para kung buang-buang dyan. Pero masaya, nakaka-excite na nanalo ang ating Philippines. United Kingdom. United Kingdom. France. Bye, Philippines. Good luck. Kinakabahan yan. Oh, siya pa ang kinakabahan.